Celebox. Sa isang bar sa Maynila, nagtatrabaho si Aurelia Sky Fontaine. 33 years old, isang single mom na palihim na pinalaki ang kanyang triplets sa tulong ng kaibigan at nilayo sa mga taong sasaktan sila. Karapatan? You lost that right the moment you forced me to disappear and give up my children. Samantala, si Terence River Navarro, 35 years old, ay isang kilalang negosyante. Seryoso, masungit, walang oras sa pag-ibig. Sa kanyang birthday party, isang regalo ang babago ng buhay niya. Isang malaking kahon na may 3 batang sabay-sabay na tatawag sa kanya ng daddy. Her name is Aurelia Sky Fontaine. Nagkakilala kami sa room, and that happened. Now, the result. Isang one-night stand na hindi niya na muling nakalimutan. Ngayon ay babalik bilang isang buong pamilya. Magkaibang landas, magkaibang desisyon, ngunit pinagtagpo ng tadhana at ng 3 munting anghel. Pero paano kung ang babaeng minahal niya noon ay may matinding dahilan kung bakit siya iniwan? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog ng Inday Siren. Maaga pa lang ay abala na ang buong Navarro sa paghahanda para sa kaarawan ni Terence River Navarro, ang panganay sa kilalang Navarro siblings. Lahat naman sila kapag may kaarawan ay talagang pinaghahandaan yon. Sa malaking garden ng mansyon, may mga puti at ginto na lobo na nakatali sa bawat poste at pader, mga bulaklak na kulay maroon at ivory na naka-arrange sa bawat mesa, at catering team na abalang-abala sa pagkukumpuni ng buffet table. Tila isang wedding reception ang ambience, pero ito'y simpleng birthday party lang daw, ayon kay Terence. Nagaya ng dati, hindi naman talaga mahilig sa engrande. Pero dahil panganay siya, siya rin ang laging sinusurpresa ng pamilya. Kuya, dapat may fireworks mamaya ha? Natatawang sabi ni Solene habang inaayos ang centerpiece ng mesa. Oo nga, dapat pa-marching band ka na rin. Sabat ni Torn, sabay abot ng bote ng juice kay Sela na abalang-abala sa pagpicture ng setup. Ang mga asawa ng mga kapatid ay nasa taas ng kwarto at nag-aalaga lang ng mga bata. Ayaw silang patulungin ng mga Navarro. Funny, really funny. Sarkastikong sagot ni Terence habang nasa gilid lang. Hawak ang tablet at sinusuri ang schedule ng araw. Akala nyo hindi ko alam ah. May surprise yata kayo. Surprise? Sa'yo? Kunot noo si Teran. Ang kalmado pero pilyo sa kanilang lahat. Wala namang nag-organize ng party na hindi mo alam eh. Halos ikaw nga ang nagbabayad sa lahat. Shh! Bulong ni Tyro habang naka-shades at abalang-abala sa pagbibilang ng mga dumarating na bisita. May paparating na delivery truck oh! Sabay-sabay silang napalingon sa gate. Isang kulay puting delivery van ang huminto sa tapat ng bahay. Pabilis na bumaba ang delivery man. May hawak na clipboard. Delivery for Terence River Navarro. Sigaw nito. Oh, that's me. Sabi ni Terence, bahagyang lumapit habang nakakunot ang noo. Sign na lang po dito, sir. Inabot ng delivery guy ang papel. Nang matapos siyang pumirma, bumaba mula sa likod ng van ang 5 lalaki at pinagtulungang ibaba ang isang napakalaking kahon na halos kasing laki ng isang cubicle office. Balot na balot ng pulang ribbon. May notes pang nakadikit sa taas nun. Kinuha yun ni Terence at binasa. Para sa'yo. Happy birthday? Nakangiwing basa niya. Wow! Sabay-sabay na sambit ng mga magkakapatid. Ano to bro? Nagregalo ka sa sarili mo ng ref? Tukso ni Torn, tumatawa habang nililibot ang tingin sa kahon. Hindi galing sa akin to. Sagot ni Terence, napakamot ng batok. Wala naman ako ine-expect na ganito kalaki. And look at this, walang sender. Just a short note. Baka secret admirer mo, kuya? Sabi ni Sela sabay kindat. O baka stalker.
Ani Tayran, hinawakan pa nito ang box at pinakiramdaman. Pag binuksan natin yan, may laman na mami yan sa loob. Shut up, Tayran! Asik ni Sulin, pero halatang natatawa rin. Sige na, buksan na natin. I'm dying to know what's inside. Wait lang, what if prank to? Sabat ni Tyro. Baka biglang may confetti bomb or something o baka si Santa Claus. Tawagin ko ba si Isolde para dali ng mga bata dito? Panguhula ni Thorn na kinuha pa ang cellphone at akmang tatawagan ng asawa ng magsalita si Terence. Santa Claus, sa birthday ko? June ngayon bro. Christmas Eve lumalabas si Santa Claus. Kahit grade 1 alam yan eh. Mag-aral ka nga ulit. Sabihin ko si mami mamaya. Naiiling na saad ni Terence na kinatawa ng iba. Napakamot ng ulo si Thorn. Nadala lang ng bugso ng damdamin. Pasensya na ha, masyado kang perfect eh. Kaya hindi ka nagkaka-girlfriend eh. Asar na saad ni Thorn na umakbay kay Selah. Baby sis, goods naman tayo diba? Ewan ko sa'yo kuya, let's open it na lang kaya. Lumapit silang lahat sa kahon. Tila naging instant attraction ito sa mga bisita na rin at nagtitinginan sa gilid-gilid. Kuya, ikaw magbukas, birthday mo eh. Ani Selah habang bitbit ang phone at ready to record. Huminga ng malalim si Terence at maingat na hinila ang malaking ribbon. Natanggal ang bow at isa-isang binuksan ang mga tape sa gilid. Tumutulong na rin ang mga kapatid sa pagbukas. Hala, ang laki talaga nito ha? Parang hindi to regalo lang. Ani Sulin. May weird feeling ako. Ani Tyro, nakapamewang. Promise, kapag may sumigaw ng boo, sisigaw din ako. Kung bigla yung gumalaw at may sumigaw ng surprise, mananapak ako ng prankster. Sabi ni Thorn habang dumidistansya. Kunwari natatakot pero halatang curious din. Feeling ko, may exotic pet dyan, like tertiary or unggoy na may ribbon sa ulo. Bahagyang hinampas ni Tayran ang kahon. Kung tertiary yan, ako na lang mag-aalaga. Cute yun eh. Nakangiting saad ni Selah. Eh kung ahas, tignan ko lang kung sino sa inyo ang umakyat sa mesa. Sinusubukang silipin ni Sulin ang kahon. Pwes, hindi ako. Allergic ako sa scales. Sagot ni Tyro sabay hawak sa dibdib. Kunwari hinihimatay. Habang nagbibiruan sila, mas lalong dumarami ang mga bisitang nakatingin. May naglalabas na ng cellphone para i-video ang nangyayari. Okay, enough. Let's open this mystery box. Kung ano man to, harapin na natin. Hindi ko pwedeng pabuksan to sa caterer. Birthday ko raw to eh. Maingat na hinila ni Terence ang huling tape. Sabay-sabay silang napalunok ng tuluyang maangat ang takip ng kahon. Sabay din silang napaatras. Oh my God! Napatakip ng bibig si Sulin. Wait, are those? Nanlaki naman ang mga mata ni Selah na natigilan sa gitna ng pagre-record. Tao ba yan? Manika? Gulat na tinuro pa ito ni Tayran. Ako na nagsabing multo yan eh. Sigaw ni Thorn na lumayo pala talaga sa kahon. Sa loob ng kahon, 3 bata ang maayos na nakaupo. 2 babae na magkamuka na parang salin mula sa iisang mold. At isang mas batang lalaki na may hawak na toy car. Nakangiti silang 3, tila walang problema sa buhay. Hi! Masiglang bati ng 2 babae. Hello po, Daddy Terence! Sabi naman ng batang lalaki habang kumakaway. Natigilan si Terence para siyang sinabuyan ng malamig na tubig. Daddy? Sabay-sabay ding napalingon sa kanya ang mga kapatid. Wait lang, did they just call you Daddy? Nanlaki ang mga matang tanong ni Tyro. Bro, anong pinagagawa mo sa buhay mo? Asik ni Thorn. Are they serious? Mga anak mo, kuya? Nakaawang ang labing tanong ni Selah. Kuya, wala ka namang sinabi na may secret family ka. Saad ni Sulin. O baka naman triplets mo yan sa ibang dimension. Daddy ka sa multiverse. Nagawa pa talagang mang-asar ni Tayran. Guys, joke ba to? May nag-hire ng child actors? This is a prank, right? Ani Thorn habang umiikot sa kahon, naghahanap ng kamera.
Hindi pa rin makapagsalita si Terence. Nakatingin lang siya sa tatlong bata, nakangiti, kumakaway, tila ba sabik na makita siya. Isang envelope ang inabot ng batang lalaki mula sa loob ng kahon. "Mommy said to give you this." Masayang sabi ni Orken. Dahan-dahan itong kinuha ni Terence. Binuksan ang envelope at binasa ng tahimik. Habang binabasa niya ang laman ng papel, lalong lumalim ang kunot ng kanyang noo. Sumilip ang mga kapatid niya. DNA test result. Subject, Terence River Navarro. Result, 99.99%. Probability of paternity. Children, Ira Switzer, Alexa Demary, Orken, Yuliven. Halos sabay-sabay silang napalunok. "Okay, that's a plot twist." Napangiwi si Thorn at kinublit si Sheila. "Tawagin mo si Mommy at Daddy. May anak na ang panganay nila." Bulong pa nito. "Hindi ako ready sa birthday na to Pwede bang extend ng celebration? May anak na pala tong kuya natin eh." Bahagyang lumapit pa si Tyro at tinitigan ang mga bata. "Triple surprise, literally." Pumapalakpak si Tayran at inakbayan si Terence. "Nakatatlo ka agad, kuya! Ang galing!" "Kuya, what's going on?" Kunot noong tinignan ni Sheila ang kuya Terence nila. Ngumiti ang isa sa kambal at hinawakan ng kamay ni Terence. "Happy birthday, Daddy!" At doon tuluyang natigilan si Terence. Hindi sa takot, kundi sa kabog ng puso niyang hindi maintindihan. Nakakagulat, nakakakaba, pero may kakaibang init na dahan-dahang bumalot sa dibdib niya. Parang umikot ang mundo ni Terence River Navarro. Nakatayo lang siya doon, hawak ang envelope ng DNA results, habang ang tatlong bata ay ngayon masayang nakapulupot sa mga binti niya na tila ba wala silang kamalay-malay na binago na nila ang buhay ng isang Terence River Navarro sa mismong araw ng kaarawan nito. Hindi siya makagalaw, hindi siya makapaniwala. Paanong naging ama siya? Parang pelikula nga lang. Pero hindi naman siya nanonood ng pelikula. Ever. Ngunit ngayong araw ang mismong buhay niya ay tila script ng isang wild family rom-com. Wala siyang choice kundi tanggapin ito kahit ayaw ng logical side ng utak niya. Sabay-sabay siyang tinawag ng mga bata ng daddy at ngayon habang naririnig pa rin niya ang birthday song sa background at ang pag-click ng camera ng bisitang walang kaalam-alam sa drama. Habang tinitignan niya ang tatlong masisiglang bata na tumatawag sa kanya ng daddy, unti-unting nanumbalik sa isip niya ang isang gabing matagal niyang pilit na kinalimutan. 5 taon na ang nakalipas. Isang business trip sa Rome, isang gabi ng stress, pagod at kaunting alak. Sa bar ng isang hotel, may babaeng umupo sa tabi niya. Mapula ang labi, kalmado ang mga mata at may ngiting hindi madaling makalimutan. Hindi niya inakalang mauuwi yon sa isang gabi nang hindi inaasahan. Wala siyang kahit anong detalye tungkol sa babae, maliban sa pangalang binigay nito, Aurelia Sky. At pagkatapos ng gabing yon, tila naglaho ito sa mundo. Hinanap niya, tinanong ang concierge, binalikan pa ang hotel sa sumunod na buwan. Pero walang Aurelia Sky, walang bakas nito. At ngayon, 5 taon ang lumipas, may 3 bata sa harap niya. Lahat may malalaking maleta, matangos na ilong at ngiting pamilyar sa kanya. Ngiting parang kay Aurelia Sky. Mula sa pagkakakuyom ng kanyang kamay sa envelope, unti-unting niyuko ni Terence ang 3 bata. "Kuya, baka gusto mong huminga muna." Sabat ni Sheila, hawak ang baso ng juice na hindi malamig. "O gusto mo na agad magpasundo ng ambulansya?" "Not helping," sagot ni Terence, hindi tinitignan ang kapatid. "Naku, kilala ko yan," sabat ni Thorn. "Gusto na ni Terence mag-shutdown ng buong event, magtago sa kwarto, at mag-reset ng buhay." "Actually," sabay irap ni Tayran, "siya yung tipo na magwa-file ng demand letter sa langit. Dear Universe, bakit ganito? Guys!" Pasinghal ni Terence, pero may pigil na inis sa tono. "Can we not do this right now?" Pero lalo lang silang nagtawanan kahit naguguluhan. Parang wala sa DNA ng Navarro ang hindi mag-asaran. "Daddy!" Biglang sabat ni Ira.
isa sa triplets habang hawak-hawak ang laylayan ng polo ni Orkin. Do you want to know where mommy is? Lumingon siya sa bata, pilit na kinakalma ang sarili. Yes, please. She's working now po! Sabay-sabay na sagot ng triplets. Sa likuran, pinigilan ni Thorn ang matawa. Grabe, synchronize pa sila. Train to bro. Bar po, sa downtown. Sabi ni mommy, wag daw kaming aalis sa kahon hanggang makita ka. Mag-quiet lang daw kami hanggang sa mabuksan mo ang gift namin. Dagdag ni Orkin, proud na proud pa. Daddy, are you happy po sa gift? Happy ka po kasi nakita mo na kami? Doon lang nagsalita si Alexa. Sa kanilang tatlo, ito ang pinakatahimik sa kanila. Halatang mahiyain talaga to. Napapikit si Terence at napabuntong hininga. Hinaplos niya ang muka ng tatlo at tumango. Of course, masaya ako. Come on, let's go to that bar. Kumalabog ang dibdib niya. Parang may sariling isip ang mga paa niya na gusto nang tumakbo. Pero natigilan din siya nang magsalita ang mga kapatid niya. Bro, sure ka bang bar lang ang hanap mo? Ani Tyro. Baka may follow-up plot twist pa dyan. Like, may asawa na pala siya. Bro, wag ka. 3 bata agad ang pinadala sa'yo. Hindi to prank. It's a real deal. Ani Thorn. Ang tanong, pupuntahan mo ba siya ngayon? Kunot noong tanong ni Sulin. Kakasabi nga lang niyang, come on, let's go to that bar. Ano ba yan, Sulin? Makinig ka nga. Chismis na to ng buhay ni Kuya Terence. Hindi dapat natin palagpasin. Sabi ni Sayla kay Sulin. Hindi sumagot si Terence. Binuhat niya si Alexa na agad namang yumakap sa leeg niya at bahagyang sinubsob pa ang muka sa leeg niya. Maya-maya'y narinig nilang bumukas ang main gate. Oo! Sabay-sabay pa silang napalingon sa may driveway. Ang dumating, walang iba kundi ang mga magulang nila. What's going on? Nakakahakot na kayo ng mga bisita? Seryosong tanong ng daddy nila. Timothy, huwag kang sumigaw. Baka may party game lang yan. Scavenger hunt? Or magic show? Saad ng mami nila. Ngunit napahinto sila nang makita ang 2 bata na nakatayo sa tabi ni Terence. Ang isa ay buhat-buhat ni Terence. Hi Lola! Bati ni Orkin. Hi Lolo! Kumaway si Ira. Hello po! Nahihiyang sumilip si Alexa sa kanila. Sabay-sabay na napalingon kay Terence ang buong pamilya. Ang mga kapatid niyang nagpipigil ng tawa at ang mga magulang na parang gulat na gulat. Lolo? Yes, congrats dad. You're a grandpa again. Triple threat agad. Ang panganay mo. Natupad na nga ang panalangin niyo ni mommy na sana biyayaan din yung panganay niyo. See? Hindi lang isang binigay sa inyo. Natatawang saad ni Thorn. Wait lang! Wait lang! Lumapit ang mommy nila. Hawak-hawak ang dibdib. Terence, anak, ano to? Long story. Sagot niya. Short version, may anak ako, 3. They are triplets. Sinong nanay? Nasaan ang nanay nila? Tanong ng daddy nila na hinawakan ng kamay ni Ira na tuwang-tuwa naman. Her name is Aurelia Sky Fontaine. Nagkakilala kami sa room. And that happened. Now, the result. Tinignan nito ang 2 sa baba at tinaplos ang likod ni Alexa na siyang buhat niya. Tumingin ang mami nila sa mga bata. Nakangiti ito habang pinupunasan ng mata. Napapaiyak pa dahil sa saya. May dimples. Diyos ko, kay Terence talaga. Wala nang DNA. So anong plano mo anak? Tanong ng daddy nila. Pupuntahan ko siya. Gusto kong makausap siya. Well then, Ani Thorn, shall we go? Sasama ako. Baka kailangan mo ng bodyguard kung sakaling sampalin ka ng nanay ng mga anak mo. Pero ang totoo ay makikichismis lang talaga ito doon. Wait. Sabat ni Tayran. Hindi ba dapat magdadamit ka muna ng matino? Parang ang weird kung pupunta ka sa bar nang suot mo ang polo mo na may party stain. Tinulak ni Terence ang mukha ni Tayran at Thorn. Manahimik kayo. Mas importante, ang malaman ko ang totoo. At kung bakit niya tinago ang mga anak ko. She knew me all along. Bakit umabot ng 5 taon
bago niya pinakilala ang mga anak ko. At sa ganitong paraan pa. Mukhang nakaramdam ang dalawa sa triplets na aalis sila, kaya mabilis silang humawak sa suot na pants ni Terence. Ngumiti pa ang mga mata nito at kumaway sa lolo at lola nila. Naglakad si Terence kasama ang mga to. Sa likod niya, sumabay si Sheila, Sulin, Torn at Tyro. Typical Navarro move, walang iwanan kahit magulo. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Terence. Pagkatapos ng maiksing pag-uusap nila ng mga magulang at kapatid, agad niyang sinakay sa kanyang SUV ang tatlong bata. Tila may misyon siyang kailangang tapusin. Isang parte ng buhay niyang 5 taon nang nawawala. Biglang binalik sa isang araw. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong mararamdaman. Pero isang bagay ang malinaw sa puso niya. Gusto niyang makita ang nanay ng mga batang to. Habang binubuksan niya ang kotse, sabay-sabay pang nagunahan ang tatlong bata sa pag-upo sa backseat. "Shotgun middle!" Sigaw ni Ira. "No, ako dapat sa gitna!" Kontra naman ni Alexa. "Ako sa left side, kasi ito yung lucky seat ko eh." Ani Orkin habang bitbit ang kanyang laruan na noon lang napansin ni Terence. Napangiwi si Terence. Ang sarap pagmasdan ng mga to. Natural, masaya, maingay. Chows, but the kind na hindi niya kinairita. "Seatbelts," mariing sabi niya, pero may bahid ng amusement ang boses. "Opo, Daddy Terence!" Sabay-sabay silang sumagot na para bang rehearse. Hindi rin niya alam kung dapat siyang matuwa o mabahala, pero ang totoo, sobrang saya niya sa oras na yon. Pagkaandar ng kotse, dumukwang si Ira at bigla na lang nagpatugtog si Ira ng kanta gamit ang Bluetooth. "Mommy always plays this when we're on the way to school!" Sigaw niya. Umalingaw sa loob ng sasakyan ang Better When I'm Dancing ni Meghan Trainor. "Dance break!" Sabi ni Orkin habang pumapadyak sa upuan at kumikembot ang balikat. "No, Orkin! Bawal mag-bounce sa seat!" Sigaw ni Alexa habang humahagalpak ng tawa. Kapag kasama ang kapatid, ay dumadaldal talaga itong si Alexa. Lumingon si Terence sa rear view mirror. "Ano nangyayari?" "Can we eat nuggets after?" Tanong ni Ira. "Kasi every Friday, Mommy brings us to Nuggy time. Tapos, we each other get the sauce. Ako, barbecue. Si Alexa, honey mustard. Si Orkin, ketchup lang. Pero marami." "Kasi yun lang ang maayos eh. Yung mustard parang paa ng robot." Napahagalpak ng tawa si Terence. First time yata siyang tumawa ng ganon sa loob ng sarili niyang sasakyan. Usually, tahimik siya habang nagdadrive. Music lang, walang masyadong kausap. Pero ngayon, parang may live podcast sa likod ng tenga niya. "Daddy?" Tanong ni Alexa, saka dumukwang para sumilip sa ama. "Do you like burgers or pizza?" "Pizza." "Me too! Pero si Ira ayaw ng pizza kapag may pineapple eh. Sabi niya, di daw realistic ang lasa." "Hindi talaga realistic," sabat ni Ira. "Why would fruits be on bread with cheese?" "Eh di spaghetti rin unrealistic." Kontra ni Orkin. "Iwi noodles!" "Teka, ano yung iwi?" Tanong ni Terence. "Iwi like, ew, yung di mo type?" Sagot ni Orkin na may matching disgusted face. Napapailing na lang si Terence. "Mommy said we're special," bulong ni Alexa maya-maya. "Kasi kahit 3 kami, hindi kami pare-pareho, pero laging magkakampi kami." "True. One time may bully sa park, tinulak niya si Orkin kasi daw pangit buhok niya. So kami ni Alexa, sinabuyan siya ng buhangin," sabi ni Ira. "Solid team," sabi ni Terence habang nag-U-turn sa intersection. "Mommy grounded us," dagdag ni Alexa sabay nguso. "But she bought ice cream after kasi secret daw yung buhangin na tap." Napahagalpak ulit ng tawa si Terence. Hindi niya mapigilang mapangiti habang pinagmamasdan sila sa rearview mirror. "Tell Daddy about your painting, Ira!" Udyok ni Orkin. "Yes, I made a big painting po for Mommy's birthday. Tapos, I painted a boy with black hair na may sunglasses. Tapos sabi ni Mommy,
Sino yan? Tapos sabi ko, ewan ko pero I think siya si Daddy. Natahimik si Terence pero ang puso niya para bang unti-unting binabakbak ang malamig na layer na matagal nang nanuot sa kanya. Daddy, may kwento po ako. Tanong bigla ni Orkin. One time, Mommy was crying sa kitchen. Akala niya tulog na kami. Pero nakita namin siya kasi naghahanap kami ng cookies. Hindi niya alam na nakita namin siya. Pero nagpe-pray kami after. Sabi ko, God, please give Mommy a happy face again. Napahigpit ang hawak ni Terence sa manibela. Di niya alam kung bakit. Pero ramdam niya ang kirot sa dibdib. I think binigay ni God kasi you're here now eh. Tumikhim si Terence. Orkin, may cookies pa ba kayo sa bahay? Wala na po, Daddy, kasi inubos ko na po yung last piece. Napahagikik naman ang dalawang babae. Ilang saglit pa, bumagal ang takbo ng sasakyan. Dumating na sila sa downtown area. Masikip, matao, may halong amoy ng isaw, yosi, at kung ano-ano. Naghalo na ang mga amoy. Is that Mommy's place? Tanong ni Ira, tinuturo ang neon sign na may pangalang Velvet Bar. Downtown lang ang alam ng triplets na lugar dahil yon ang naririnig nila sa ina. Ngunit hindi nila alam kung nasaan yon. Tumango si Terence, kumabog ang dibdib niya. First time niya ulit makikita si Aurelia Sky. Okay kids, let's go to meet your mom. Maingay ang loob ng Velvet Bar. May umuugong na tugtugan mula sa karaoke sa isang sulok. Ilang customer ang abalang nagtatawanan sa mga mesa. Samantalang iba'y nakikipag-inuman sa bar counter habang sinasabayan ng kanta na nagpe-perform. Ilaw na kulay pula at asul ang umiikot sa paligid at may amoy ng gin, yosi at fried pulutan na humahalo sa hangin. Huwag kayong alis dyan kukunin ko lang ang mami niyo sa loob. Saad ni Terence habang tinitignan ng tatlo sa loob ng kotse. Si Alexa ay may hawak pang crayon habang nagdodrawing sa likod ng resibo na nakuha nito sa dashboard. May 3 stick figures doon, isang babae, isang lalaki at 3 maliit na bata. Sa itaas, may nakasulat na Mommy, Daddy, and Us. Napalunok si Terence. Okay, this is it. Daddy, pwede ba kaming sumama? Takot po kami dito eh. Nakangusong saad ni Orkin. Bawal ang mga bata doon sa loob, buddy. Stay lang kayo dito. Bantayan mo ang mga kapatid mo. Walang nagawa ang mga ito, kundi ang tumango. Bumaba siya ng kotse, naglakad siya papasok sa bar. Kahit medyo madilim sa loob, tanaw agad ang liwanag sa counter at ang ilang tao sa karaoke corner na abala sa pag-awit. Agad niyang nakita ang isang babae na nakatalikod habang bitbit ang tray ng mga baso. Naka-black apron to, may messy bun ang buhok at halatang pagod na sa buong araw na trabaho. Isang tingin lang ay bumalik ang lahat kay Terence. Ang gabi sa room, ang halik, haplos at ang mga daing nito. Ang biglaang pag-alis, ang babaeng ilang taon niyang hinanap. Aurelia Sky Fontaine. Parang may humampas na malamig na tubig sa kanya. Hindi siya agad nakakilos. Parang bigla siyang nag-freeze sa kinatatayuan niya. Ngunit hindi inaasahan ni Terence na susunod ang mga bata sa kanya. Masayang tumakbo ang kambal palapit sa babae. Hindi niya inaasahan yon. Nalalaki ang mga matang bumalik ang tingin niya sa labas at nakitang hawak ng guard ang pang-ibabang parte ng katawan nito. Napatampal ng noo si Terence. Mommy! Sabay sigaw ni Ira at Alexa. Nabitawan ni Aurelia ang tray sa gulat. Naglaglagan ng mga baso, tumama sa sahig at nagkapira-piraso. Tumigil ang ilan sa paggalaw sa loob ng bar. Lumingon si Aurelia. Nang magkatinginan sila ni Terence, nanlaki ang mga mata nito. Terence? Halos pabulong niyang sabi. Tahimik lang ang lalaki, pero halata sa mga mata nito ang init at mga katanungan. Biglang lumapit si Aurelia at kinuha agad si Ira at Alexa. Nagawa niyang hawakan pati si Orkin. Anong ginagawa niyo dito? Sinabi ko sa inyo, di ba? Huwag kayong aalis sa kahon hanggat... Pero naputol ang galit niya nang mapansing nakatingin ang lahat sa kanila. Lumapit siya kay Terence. Makikita sa mukha niya ang takot at galit. Lumingalinga pa siya sa paligid. Umalis kayo dito ngayon din, bago pa... Aurelia.
Hindi mo alam kung anong gulo ang pwedeng mangyari. Kailangan niyong umalis. Please, Terence. Ramdam ang takot sa boses ni Aurelia. Pinilit niyang itulak si Terence palabas, pero hindi ito gumalaw. Ang mga bata naman ay yumakap sa binti ni Terence, tila ayaw nang maghiwalay. Mommy, bakit mo pinapaalis si Daddy? Tanong ni Alexa. Yeah, he's nice. He bought us fries eh. Dagdag ni Orkin. Aurelia, I just want to talk. Wala tayong dapat pag-usapan. 5 years, Aurelia Sky. 5 taon. 5 taon kitang hinanap. Tapos ngayon nakita na kita. Akala mo'y aalis na lang ako? Nanlalambot na ang tuhod ni Aurelia. Hindi ito ang inaasahan niyang muling pagkikita nila. Pero bago pa siya makasagot, may isang customer na nagsigaw. Hoy, ang sweet naman nila! Go, Daddy! Natatawang sigaw nito. Tapos ay sabay-sabay ang hiyawan. May isa pang kumakanta sa karaoke sa background na may Heart Will Go On. At bago pa siya makakilos, ay bigla siyang binuhat ni Terence. Ano ba? Ibaba mo ako! Sigaw niya. Parang sako ng bigas siyang binuhat ni Terence sa balikat habang nagpipilit siyang kumawala. Ang mga customer ng bar ay literal na napahagalpak ng tawa. Ang iba pa'y naglabas ng cellphone at nagvideo. May nagkakaaway daw sa love! Sigaw ng lasing sa sulok. Bro got his queen! Hiyaw ng isa habang may palakpakan pa. Go, Daddy! Sigaw ng triplets. Ako ang nahihiya para sa'yo eh. Put me down! Terence! Sigaw ni Aurelia habang palakas ng palakas ang tawanan sa paligid. Sumunod ang mga bata sa likod, pumapalakpak pa. Si Ira ay parang nagmamarch habang umaawit ng beat ng kanta. Rescue mission! Ani ni Orkin, tumatakbo pa na parang may superhero cape. Terence, ibaba mo na ako o tatadyakan kita sa muka. Try mo. Stop it! This harassment! Terence Navarro! Ibaba mo ako ngayon din! Nang makarating sila sa labas, tinungo ni Terence ang gilid ng kalsada at pinakawalan si Aurelia sa malapit na bench sa mini park. Nakasimangot ito, galit na sinamaan siya ng tingin. Hindi mo pwedeng gawin yun sa harap ng mga tao! Ano bang meron? Anong kinakatakot mo? Halos mapaiyak si Aurelia, napatingin sa mga anak. Huminga siya ng malalim at lumuhod sa harap ng tatlo at niyakap sila. Pagkatapos ay binitawan ang mga ito kaya tumakbo sila para maglaro. Wala kang alam, Terence. Alam mo ba kung anong ginawa ko para lang hindi nila makita ang mga bata? Sino yung nila? Natahimik si Aurelia. Huminga siya ng malalim. Bahagyang tinignan pa ang paligid. Tahimik ang parking yun malapit sa Velvet Bar. Ilang poste ng ilaw lang ang nagbibigay liwanag sa paligid. Habang ang malalambot na ihip ng hangin na tila nakikiramay sa bigat ng pag-uusap na magaganap. Naupo sa isang wooden bench sina Terence at Aurelia. Ang tatlong bata ay nasa ilang metro lang ang layo. Naglalaro sa mini playground. Tila walang kamalay-malay sa bigat ng usapang kailangang harapin ng kanilang mga magulang. Tahimik lang si Aurelia habang nakayuko. Hawak-hawak ang laylayan ng kanyang apron. Kapansin-pansin ang namumugto ng mga mata. Si Terence naman ay tahimik ding nakatingin sa kanya. Aurelia. Mahina, ngunit matatag ang boses ni Terence. Kailangan kong marinig ang lahat. Yung totoo. Huminga ng malalim si Aurelia, saka tumingin kay Terence. Sa unang pagkakataon sa 5 taon, hindi na siya kailangang magsinungaling. Hindi na niya kailangang itago ang sakit. Yung gabi na yun sa room, hindi ko rin inaasahan na magiging ganun ang takbo. Akala ko simple lang na trip, simpleng gabi na nakalayaan mula sa lahat ng stress. Pero pagkatapos ng gabing yun, nagbago ang lahat. Nagmamadaling umuwi agad ako kay naumagahan dahil sa mommy ko. Na-diagnose siya ng stage 2 cervical cancer. Biglaan, wala akong ibang inisip kundi alagaan siya. Panimula ni Aurelia habang hawak ang sariling palad, parang pinipigilan ang pag-angat ng kaba sa dibdib. Then, 4 weeks later, nalaman kong buntis ako. Naisip ko agad na dapat kong sabihin sa'yo. Gusto ko talagang sabihin sa'yo.
Pero bago pa man ako makahanap ng lakas ng loob, napanood ko yung interview mo. Interview? Tumango si Aurelia. Yung isa sa mga business shows, tinanong ka kung naniniwala ka sa idea ng family life. Yung sinabi mong, hindi pa ako ready mag-settle down. Business comes first. Relationships are distractions. Sobrang sakit. Sabi ko sa sarili ko, paano kung makita mong may anak ka at hindi mo matanggap? Paano kung saktan mo sila sa pagtanggi mo? Hindi ko kinaya ang years na yon. Namilog ang mga mata ni Terence. Hindi niya na maalala yon, pero ngayon, ramdam niya ang bigat ng dating ng mga salitang yon kay Aurelia. Doon din ako natakot. Natakot akong hindi mo na kami tanggapin. O masaktan mo lang ako. Masaktan ang mga anak natin. Hindi ko alam kung anong klaseng ama ka. Kasi kilala ka sa pagiging masungit eh. Seryoso, walang panahon sa drama. Napangiti si Terence ng bahagya. Ouch! Pilit nang umiti si Aurelia. Pero mabilis ring nawala ang ekspresyon niya. Pero hindi lang yon. Nang malaman ng mga magulang ko na buntis ako, nagalit sila. Nagalit ang daddy ko. Galit na galit. Ang sabi niya, wala akong karapatan na sirain ang pangalan ng pamilya. Business is business. I was supposed to marry someone. Si Mr. Santillan. Matanda na mayaman. Business partner sila. Kapalit ng utang namin na milyon-milyon. Nanigas ang mga panga ni Terence. Napailing si Aurelia at napapikit. Naramdaman niya ang kamay ni Terence sa kamay niya. Gusto nilang ipa-abort ko ang mga bata para wala nang hadlang sa kasal. Pero hindi ko kaya. Kahit isang beses lang kitang nakasama. I knew I had to protect what I had left from that night. Tumigil siya saglit, parang nilulunok ang pait ng alaala. Kaya lumayas ako, pumunta ako sa Ilocos. Doon ako nagstay kay Elna, kaibigan ko. Sa kanya ko sinilang ang triplets. Siya rin ang tumulong sa akin na palakihin sila habang nagtatrabaho ako. Yung mga hinard ni Daddy, akala nila pinalaglag ko ang mga anak ko. Kaya hanggang ngayon wala silang alam na buhay ang triplets. Nakakatakot, Terence. Kasi alam kong may kakayahan ang mga magulang ko. May impluwensya. Sinabihan nila akong kapag hindi ako sumunod, baka mawala sa akin ang mga anak ko. At alam kong kaya nilang gawin yon. Napayuko si Terence. Ilang minuto siyang tahimik bago nagsalita. Pero hindi mo man lang ako sinubukang tawagan. Magsulat. Magpadala ng kahit anong senyales. Sinubukan ko. Ilang beses. Pero natatakot akong mas lalong gumuho ang mundo ko kung ang sagot mo ay hindi. At isa pa, gusto kong panindigan na ako lang ang kailangan lumaban, na ako lang ang kailangan ng mga anak ko. Pero nagkamali ako, Terence. Nung nakita kong kasama mo na sila, masaya sila, parang may parte ng sarili nila na nabuo bigla. Tahimik lang si Terence, saka tumingin sa mga anak na ngayon ay nag-aagawan ng plastic bottle na ginagawang bola. 5 taon akong walang alam. 5 taon akong walang anak. Naniyakap. Walang gatas sa tinitimpla. Walang binabasang kwento sa gabi. At ngayon, na nandito sila. Huminga ng malalim si Terence. Tila pinipigil ang sariling emosyon. Hindi ko na sila pakakawalan. Tanggap mo na ba talaga sila? Tinatanggap ko na sila, Aurelia. Sa isang iglap. Hindi ko nga alam kung paano eh. Pero nung tumawag silang daddy, parang automatic. Alam ng puso ko. Yung paghawak nila sa kamay ko, yung tuwang-tuwa silang sabay-sabay na nagsasalita. Yung sinabi sa akin ni Arkin na gusto niyang maging kagaya ko paglaki. Yung mga simpleng bagay na yun, hindi mo mababayaran ng kahit anong yaman. Tumulo ang luha sa pisngi ni Aurelia. Terence! Hinaplos ni Terence ang pisngi niya, marahan na pinunasan ng luhang sunod-sunod na tumutulo doon. Ako nang bahala sa'yo. Walang ibang pwedeng manakit sa'yo. Hindi ang magulang mo. Hindi ang kahit sinong Santillan. I'll take care of you. All of you. Tumango si Aurelia habang patuloy sa pagtulo ng luha. Hindi niya akalaing sa wakas, meron ng hahawak ng kamay niya sa laban. May kasama na siya. Pwede ba akong umasa? Oo. At hindi lang basta-basta. Ako na ang pamilya niyo. Ako ang tatay nila. At kung kakayanin pa, gusto kong maging sandalan mo. Napatulala si Aurelia. Hindi pa man sagot ang isusukli niya. Ramdam niyang nagsisimula ng mabuo ang dating nabasag niyang pangarap. Nang tumigil sa harap ng Navarro Mansion ang SUV ni Terence, agad nagunahan sa gate ang ilang miyembro ng pamilya.
Alam na nila ang tungkol sa triplets, lalo na matapos ang gift box incident na naging viral sa family group chat. Pero ibang usapan na to. Ngayon, makikita na nila ang ina ng mga bata. Ang babaeng, ayon sa kwento ni Terence, ay isang parte ng kanyang nakaraan. Pagkabukas ng pinto, isa-isang bumaba ang mga bata. Agad silang sinalubong ni Soline, Seila at Tayran na may bitbit na ice cream. Mga pamangkin ko! Halika nga dito! Ang kikit nyo! Akin na si Arkin! Para akong may instant baby! Ako sa dalawang babae. Gagawa tayo ng TikTok dance ha. Bawal tumanggi. Ngunit tinulak siya ni Soline. Tabi Kuya Tayran, gumawa ka na lang din ng sayo. Kinuha ni Soline si Alexa at Ira. Ngunit sumunod si Tayran sa kanila. Napailing si Terence pero hindi maitago ang ngiti habang tinitignan ang mga itong pinag-aagawan ang mga anak niya. Sa likod nila, bumaba si Aurelia na nakasimpleng blouse at jeans lang. Bahagyang nakayuko ito habang binabati ng kapatid ni Terence. Nahihiya pa. Hello po, ako po si Aurelia. Kinuha ni Tyro ang kamay niya at sinake yun. At ako naman si Tyro. Welcome sa bahay ng mga gwapo at magaganda. Kung hindi mo kasi natatanong. Bago pa matapos si Tyro ang sasabihin, ay tinakpan na ni Thorn ang bibig nito at hinila palayo. Natatakot sa'yo eh. Huwag ka ngang madaming sinasabi. Magyayabang ka na naman. Ngumiti si Tayran at bahagyang nilingon siya. Huwag kang kabahan. Kahit mukha kaming pang-action movie. Softy talaga kami. Tumango si Aurelia habang si Terence ay marahang humawak sa kamay niya. Lumapit ito sa tenga niya. Walang dapat ikabahala. Tanggap ka nila. Mabait sila kahit hindi halata. Sa loob ng sala, nagtipon ng buong pamilya. Ang mga magulang nila ay parehong tahimik habang pinagmamasdan si Aurelia at ang triplets. Si Terence ang nagsalita. Muli, para ipaliwanag ang buong kwento. Mabilis pero buo. Walang kulang. Pagkatapos, tumango ang daddy nila. Marami kang pinagdaanan, iha. Pero mula ngayon, hindi ka na nag-iisa. Kami na ang bahala sa'yo. Hinawakan ng mami nila ang kamay ni Aurelia. Ang importante, buo kayong pamilya. At si Terence, well, hindi ko akalaing magiging tatay na pala siya. Akala namin ay siya ang huling magkakapamilya dahil mas mahal pa niya ang laptop niya kaysa sa amin. Masyadong workaholic tong batang to. Nagtawanan ang mga magkakapatid hanggang sa napatingin silang lahat kay Terence at Aurelia na ngayon ay magkatabi sa sofa. Dikit na dikit si Terence kay Aurelia na para bang ayaw na kumawala. Yan na, yung titig mo, yung tingin na may spark. Gusto ko yan. Ganyan mo dapat ako titigan. Bulong ni Terence para silang may sariling mundo. Respeto naman! Malakas na sabi ni Soline. Tigilan niyo ako! Hinawakan ni Aurelia ang kamay ni Terence kaya natigilan to. Malambing itong tumingin sa kanya. Hindi makapaniwala si Aurelia na ganoon pala ang isang Terence Navarro. Hayaan mo na sila. Hindi lang siguro sila sanay na ganito ka. Nakikita kong masaya sila. Nakangiting sabi ni Aurelia. And I'm happy too. I don't know what happened to me. Pero parang gusto ko nang nakikita ka. Lumapit ito ng bahagya. Pinatong ang braso sa likod ng sofa. Habang ang isa naman ay hawak ang kamay ni Aurelia. Halos dikit na ang mukha nila. Hoy! Not in front of the kids! Sumisigaw si Seila mula sa kusina. We're in front of us na lang! Nakangiwing asik ni Tayran. Hindi niyo sinabi na mag-live show kayo sa harap ko eh. Hindi sana natulog na lang ako. Labas sa ilong na saad ni Tyro. Tumawa si Aurelia. Si Terence walang pakialam sa mga to. Kay Aurelia lang talaga ang buong atensyon niya. Bahala sila. Sa dami nang namiss ko sa'yo eh. Gusto kong sulitin bawat segundo. Hinaplos ni Aurelia ang pisngi ni Terence. Bahagyang nilayuto. Ang cheesy mo ngayon ah. Pero kinuha ni Terence ang kamay niya at paulit-ulit na hinagkan yun. Sabi nila, kapag nahanap mo na yung piraso ng buhay mong matagal mo nang hinahanap, lahat ng bagay, worth it na. Ikaw yun, Aurelia. Tahimik ang kusina. Ang araw, unti-unti palang sumisilip sa bintana. At sa gitna ng katahimikan, isang hindi inaasahang eksena ang bumungad sa mga mata ni Alexa, ang daddy niya na nakasuot ng apron,
habang abala sa paghuhugas ng mga baso. Daddy, good morning po. Mommy po. Yes, honey. Tulog pa ang mommy mo eh. Ako muna. Gusto mo ng gatas? Dumating si Ira. Daddy, milk din po ako. Mukha kang milk monster, Daddy. Natatawang sabi ni Orkin. Paglingon ni Terence, sa kanya lang napansin na may powder ng gatas sa muka. Dahil siguro sa paglipat niya ng gatas sa lalagyan kanina. Tumatawa na ang mga bata. Milky Daddy! Milky Daddy! O sige, laugh all you want. Pero akong gumagawa ng gatas ha. Daddy, love mo kami di ba po? Kaya timplang ka ng milk for us. Fine, fine. Umupo na kayo dyan. Nang matapos pa inumin na ay pumunta sila sa sala at habang tinutuyo niya ang muka gamit ang tuwalya dahil pawis, sumabay siya sa awitin ng alphabet song na pinapatugtog ni Orkin sa iPad. A, B, C, D, E, F, G. Daddy, ang pangit ang boses mo. Ganun talaga anak, daddy voice. Parang lalabay lang to. Pumunta si Aurelia sa sala, nakasuot ng robe, hawak ang kape niya. Napangiti siya sa tanawing bumungad. Si Terence, naka-apron pa rin, pinapakain ng cereal si Orkin habang ang dalawang babae ay nanonood ng cartoons. Wow! Ano to? Domestic Daddy Starter Pack? May complete set to. May bonus kiss ka sa umaga. Gusto mo? Ang dami mong Tumayo si Terence, lumapit, at mabilis na hinalikan siya sa labi. I love this life, Aurelia. I love us. Sa sumunod na mga araw, tila bagong simula ang bawat umaga para kay Terence sa River Navarro. Kung dati kape lang at meetings ang laman ng kanyang umaga, ngayon ay may kasamang palitan ng Good Morning Daddy at halakakan ng 3 munting tinig. Nasa bahay niya na ngayon sina Aurelia at ang mga anak nilang triplets. At habang dahan-dahan niyang nakikilala ang mga to, mas lalo siyang nagukulog, hindi lang bilang isang mag-ama, kundi bilang isang lalaki na sa wakas ay nakahanap ng tahanan nito. Daddy, look oh! I draw a bunny with mommy and us! Lumapit si Ira sa kanya, hawak ang isang papel na puno ng mga bulaklak at isang malaking bahay. Sa tabi ng bahay, may 6 na sticks figures na may label, Mommy, Daddy, Me, Alexa, Orkin, at isang pusang may pangalan na Marshmallow. Ang galing mo naman, baby! Pwede na tong i-frame. Ako naman, Daddy! I can count till 50! Nagsimulang magbilang si Alexa habang umiikot. Ako! I can fart without sound! Sigaw ni Orkin. Biglang tumahimik ang lahat. Si Terence ay napakurap. Si Aurelia natigil sa paghuhugas ng pinggan. Orkin! Sorry, Mommy, pero si Daddy tawa rin kanina eh. Sumiryoso si Terence nang tignan siya ng masama ni Aurelia. Tumayo to at lumapit kay Aurelia para yakapin ito mula sa likuran. Pinatong ang baba sa balikat nito. Hindi ko na uulitin, Han. Nadala lang ng damdamin. Ako na ang maghugas. Umiling si Aurelia at ginusuan siya. Ikaw na ang nagluto eh. Ako na dito. Enzo, dapat kasi ikaw yung yumayakap sa akin eh. At ako ang naghuhugas dyan. Nang sumunod na araw, habang nag-aayos si Aurelia ng kutsara at tinidor sa counter, nilapitan siya ni Terence. Suot nito ang simpleng gray shirt at pajama pants, medyo gulo pa ang buhok. Wait lang, your hair. Maingat niyang hinawi ang ilang hibla ng buhok ni Aurelia na nahulog sa kanyang pisngi. Ilang segundo silang nagkatinginan. Tapos, mabilis at magaan, hinalikan ni Terence si Aurelia sa labi. Nagulat naman si Aurelia. Terence. Sorry, I couldn't help it. Ang ganda mo kasi habang naglalagay ng tinidor eh. Namumulang napaiwas siya ng tingin kay Terence. Anong klaseng pick-up line yan? Original, inspired by Domestic Goddess in the Kitchen. Minsan, iniisip ko kung ikaw pa rin yung lalaking seryoso at suplado na nakikita at sinasabi ng iba. I'm still the same, pero ikaw ang nagpapalambot sa akin. Matapos maglaro ng board games at kwentuhan kasama ang mga bata, sinundo ng mga kapatid ni Terence ang triplets para mag-overnight bonding. Kami na munang bahala sa mga pamangkin namin ah. Matulog kayo ng mahimbing. Nakangising saad ni Tyro. Huwag niyong sayangin ang gabi.
Sigaw ni Thorn mula sa kotse. Pagkasara ng gate, naiwan sa loob ng bahay sina Terence at Aurelia. Palihim nang umiti si Terence, inakbayan niya si Aurelia nang paakyat sila sa taas. Pag-akyat nila sa kwarto ni Terence, bitbit ni Aurelia ang tuwalya niya. Saan ako matutulog? Sa guest room? Of course not. Ha? Bigla siyang binuhat ni Terence na parang bagong kasal. Napasigaw si Aurelia sa gulat. Teka Terence! Anong ginagawa? Shh! Sleep. Wala ang kids. Minsan lang to. Magpahinga tayo. Sinubukan niyang magpumiglas. Bagamat malakas si Terence, pinalibot na lang niya ang kamay sa leeg nito. Hindi ka ba talaga marunong magtanong? Gusto ko lang makasama ka. Hindi lang bilang ina ng mga anak ko. Kundi ikaw, Aurelia. Gusto kitang katabi. You're mine tonight. Pagkababa niya kay Aurelia sa kama, humiga siya sa tabi nito at hinila ang babae sa kanyang dibdib. Pareho silang tahimik. Can we just stay like this forever? Mahinang bulong nito habang hinahaplos ang likod niya. Terence River Navarro, nagsisenti ka na naman. Hindi, totoo to. Sa lahat ng gulo, sa lahat ng pagkukulang ko, ikaw lang gusto kong ikama. Ano? Ines na asik niya. Yung kikiligin ka na sana, tapos biglang gumanon to. Napakamot ng ulo si Terence, nakangusong sinubsob ang muka sa leeg niya. Itama kasi yun eh. Sandaling natahimik si Aurelia hanggang sa bumuntong hininga. I'm scared sometimes. What if this doesn't last? Then, we make it last. Kasama ang mga anak natin, at ikaw. Okay, I will trust you, Terence. Yeah, hindi ko sasayangin ang tiwalang yan. Kiss ko bukas ha. Nakangiting tumango si Aurelia at doon sila nakatulog, magkayakap, magkahawak kamay, magkasama. Sa unang pagkakataon sa buong buhay ni Terence Navarro, wala siyang iniisip na deadline, na board meeting, na responsibility sa negosyo. Ang iniisip niya lang ay ang paghinga ng babaeng katabi niya at ang tibok ng pusong sa wakas ay hindi na mag-isa. Ang tahimik na umaga ay agad na napuno ng excitement nang magiya si Terence na mamili sila ng groceries. Wala ang triplets kasama ni Thorn at ng mga pamangkin sa playdate. Kaya ang natirang oras ay naging quality time para sa kanilang dalawa. Sigurado ka bang okay lang na tayo lang? Wala kang meeting? Tanong ni Aurelia. Ngumiti si Terence habang kinukuha ang susi ng kotse. I cleared my whole morning. I'd rather get lost in the vegetable aisle with you. Corny mo talaga, Mr. Navarro. Pero effective, umamin ka, kinilig ka. Ewan ko sa'yo. Pagkapasok nila sa grocery, automatic na nagsiksikan ng dalawa sa isang pushcart. Si Terence ang nagtutulak, habang si Aurelia ay hawak ang grocery list sa phone at nasa gitna ito nakapaloob sa mga braso ni Terence. So, what first on the list, Mrs. Ko? Milk. Para sa Milky Daddy? Hindi, ipangsasapa ko sa'yo to. Habang naglalakad sa dairy section, biglang huminto si Aurelia at tumingin sa isang brand ng yogurt. Ayan, paborito ni Alexa. Kumuha ng dalawa si Terence. Isa para kay Alexa, isa para sa'yo. Hindi ko naman gusto yan eh. Ngumiti ito at tinapik ang ilong niya. Hindi ko rin gusto ang ampalaya, pero kinakain ko kapag ikaw ang nagluluto. Ilang minuto ay nasa aisle na sila ng mga chips. Anong gusto mong chips? Tanong ni Aurelia habang hawak ang dalawang bag. Isa spicy, isa cheese. Cheese. Sagot ni Terence. Spicy na lang para masarap. Eh bakit tinatanong mo pa ako? Gusto ko lang marinig opinion mo, pero hindi ko naman sinabing susundin ko eh. Wow, that's unfair. Pinag-cross ni Terence ang braso at nagkunwaring nagtatampo. Fine, bibili na lang ako ng sarili kong grocery. Drama King. Naglakad si Terence palayo, dala ang cart, pero hindi pa siya nakakalayo ng 3 hakbang na hinablot siya ni Aurelia sa manggas ng polo niya. Okay na nga, huwag ka nang magtampo. Gusto mo, gawan kita ng mac and cheese mamaya? Gusto ko lang talaga ng kiss. Sagot ni Terence at mabilis siyang ninakawan ng halik. Napailing na lang si Aurelia at hinayaan to. Habang nasa produce section naman sila, lumapit si Terence sa likod ni Aurelia at inayos ang buhok nito na tinangay ng hangin ng aircon.
I love how you look, even when you're choosing kamatis. Focus tayo sa grocery. Mamaya nang harot mo. Paano kung gusto kong halikan ka ngayon? Eddie, sa meat section tayo para may karne kung sakaling sabunutan tayo ng ale. Biglang hinila ni Terence ang cart sa gilid. Sa pinakatagong parte ng aisle, sa may canned goods, pinaharap niya si Aurelia. Dahan-dahang hinaplos ang pisngi nito at mabilis na lumapat ang labi niya sa mga labi nito. Gulat nang umuso si Aurelia. Hala ka, may CCTV oh! Let them watch. That's what loves look like. Pagkalabas nila ng grocery store, bit-bit ang 2 plastic bags at isang kahon ng groceries. Biglang bumuhos ang ulan. Agad silang tumakbo papunta sa kotse habang nababasa ang buhok at damit. Pagkasakay ay parehong humihingal sila, nabasa at nakangiti. Tumitig si Terence kay Aurelia habang may patak ng tubig sa buhok nito. Even soaked in rain, you're still the most beautiful thing I've ever seen. Humarap siya dito at ngumiti ng banayad. Bahagyang hinaplos pa niya ang mukha ni Terence. Even soaked in rain, you're still the corniest man alive. Sa kanya tinulak ang mukha nito habang tumatawa. Bagaman natigilan siya nang hawakan ni Terence ang batok niya. Muli silang naghalikan. Hindi na ininda ang ulan sa labas. Sa loob ng kotse, tanging init ng yakap, tamis ng kilig at katotohanan kahit sa simpleng araw ng pamimili. Nabubuo ang pinakamasayang alaala. Tahimik ang buong bahay ng araw na yon. Dinala ni Terence ang triplet sa opisina para sa Bring Your Kids to Work Day na mismong siya ang nag-imbento. Gustong-gusto kasi nito na ipagmalaki sa buong kumpanya ang 3 anak, lalo na ngayong unti-unti na siyang nasasanay sa pagiging daddy. Si Aurelia ay naiwan sa bahay. Nasa kusina siya, naglalagay ng mga prutas sa blender habang nakabukas ang Spotify at tumutugtog ang perfect na Ed Sheeran. Tila normal na araw lang, masaya, payapa. Nasa labas ang mga kasambahay at doon muna niya pinagtrabaho. Hanggang sa may marinig siyang bumukas na pinto sa may sala, tumigil siya sa ginagawa at ngumiti. Han, nakalimutan mo yung... Biglang nawala ang ngiti niya. Sa halip na si Terence at ang mga bata, 2 pamilyar at hindi niya inaasahang muka ang bumungad sa kanya. Eduardo at Margo Fontaine, ang mga magulang niya. Naka-dark sunglasses ang ama, formal ang suot. Si Margo naman ay nakasuot ng mamahaling dress na parang galing pa sa high-end lunch party. Ngumiti ang 2 sa kanya. Hello Aurelia anak, Miss Oz? Ngumisi ang ina niya na para bang hindi ito dumaan sa matinding sakit. Natigilan si Aurelia. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang tawagan si Terence pero natigilan siya. Hindi dahil sa takot, kundi sa galit. Sa loob-loob niya ay gusto niyang sigawan ang mga ito. Anong karapatan nilang sumulpot doon na parang walang nangyari? Bakit kayo nandito? Paano kayo nakapasok? Of course, may paraan. Isa sa mga guard niyo dito ay tauhan ko. And besides, you're our daughter. May karapatan kaming makita ka. Sabi ng kanyang ama. Karapatan? You lost that right the moment you forced me to disappear and give up my children. Malambing nang umiti ang ina niya. Inosenteng tinignan pero masama ang ugali nito. Sinusubukan nitong lumapit ngunit umatras siya. We didn't force you. We gave you options. You choose wrong. Sabi ng kanyang ina. I choose to protect them from you. May nilapag na envelope ang daddy niya sa mesa. Then, protect them now. Iwan mo ang lalaking yun at ang mga bata kung ayaw mong may masamang mangyari sa kanila. Nanlamig si Aurelia. Ang envelope ay puno ng papeles, photos ng mag-ama, reports, peke man o totoo, hindi na mahalaga. Ang banta ay malinaw na nasa harapan niya. Napaiyak siya. You threatening me? Your own daughter? Hindi makapaniwalang tanong niya. Kung hindi mo kayang makipagtulungan, mapipilitan kaming gumawa ng paraan. We have connections, baby. The triplets can disappear from your life. Just like that. You lied to us at the first place. Ano bang klase kayong mga magulang? Anak! At apo niyo ang gusto niyong sirain para lang sa pera? Anak, hindi mo naiintindihan ang mundo. We're not the villains. Business is business. You are supposed to marry Mr. Santillan.
Pero pinahiya mo lang kami! Galit na galit ang daddy niya. Sumama ka na lang sa amin. May iwasan ang gulo! Don't touch me! Nilapitan siya ng ina at sinubukang hawakan ng braso niya. Huwag mo kaming sisihin kung may mangyaring masama sa mga batang yon! Biglang sumigaw ang mami niya. Try me! Isang malalim, malamig, at galit na boses ang bumasag sa tensyon. Lahat ay napalingon. Nakatayo sa may pintuan si Terence River Navarro. Hawak-hawak ang door frame. Nanilisik ang mga mata. What the hell's going on here? Dahan-dahan itong pumasok. Nasa likod niya ang triplets, hawak ng yaya. Pero agad niyang sinenyasan itong dalhin ang mga bata sa taas. Mabilis na lumapit siya kay Terence na agad pinalibot ang braso sa baywang niya. They threatened to take the kids and me. They want me to leave you or else... Agad na hinila ni Terence si Aurelia sa likod niya at hinarap ang mga Fontaine. I don't care kung magulang kayo ni Aurelia. This is my house. These are my children. And you don't get to barge in here and make threats. Pilit na tumawa ang daddy niya. Relax, Mr. Navarro. It's just a discussion. Wala namang... Don't even finish that sentence. Kinuha ni Terence ang phone sa bulsa at may pinindot. Agent Lawrence, you can come in now. Kasunod nun, biglang pumasok sa sala ang dalawang lalaking naka-jacket at may badge. PIDEA officers. Mr. Eduardo and Mrs. Margot Fontaine, you are under investigations for illegal drug trafficking. We have a warrant to search your residence and digital communications. Napaatras ang mami niya at nanilisik ang matang tinignan siya. You planned this! Napaluha siya, umiiyak, na tinignan din ng ina. No, ma'am. You did this to yourself. Ilang taon ko na kayong pinagpapasensyahan. Kahit wala naman kayong ginawa kundi saktan ako. This time, you messed with the wrong family. Agad na pinusasan ng mag-asawang Fontaine. Hindi na sila nakapagsalita. Tahimik silang dinala palabas ng bahay. Pagkasara ng pinto, napaupo si Aurelia sa sofa. Nanginginig, lumapit si Terence at niyakap siya. You're safe now. I'm here. I won't let anyone touch you. Ever. Napahikbi siya. Mahigpit na niyakap si Terence. Hinagka ni Terence ang ulo niya. I really thought they'd hurt the kids or me. I was so scared. Shh. Tapos na yun. Kami ng pamilya mo. And we won't let anyone hurt you and our babies. Sabi ko sa'yo ako nang bahala sa lahat. Tahimik na silang dalawa. Sa likod ng trauma at takot, nandoon ang mas matatag na pundasyon ng relasyon nila. Kinabukasan, pinuno ni Terence ang bahay ng mga bagong lock, camera at security. Wala na siyang balak ulitin pa ang gabing yon. Inalis na din ng guard na nagpapasok sa mag-asawa. At si Aurelia, mas pinili niyang manatili sa piling ni Terence kasi alam niyang kahit gaano pa kadilim ang kahapon, may tahanan siyang uuwian. Kasama ang lalaking hindi lang nagligtas sa kanya, kundi tinanggap siya ng buo. Sa araw na yon, hindi lang isang banta ang nawala, isang bahagi ng nakaraan ang tuluyang sinara. Mas tumibay ang relasyon nilang dalawa. Ngayon ay araw ng kaarawan ni Terence River Navarro. Lumipas din ang taon at muli nilang sinelebrate yon. Ngayon, hindi lang sila, kundi kasama na ang anak niya at ang babaeng mahal niya. Ang buong Navarro Mansion ay mala fairy tale ang setup. May golden lights na parang fireflies, gold and white na balloons, at isang malaking stage sa likod ng fountain na may signage na Forever Starts with Family. Hindi si Terence ang umayos ng lahat ng iyon. Pinaubayan niya yon sa kapatid niyang si Sulin at Seila na sana hindi na lang niya ginawa. Akala ni Aurelia ay birthday celebration lang ito para kay Terence. Nasa may buffet area si Aurelia kasama ang triplets, habang si Terence ay paikot-ikot sa paligid habang kinakabahan. Bro, pawis ka na Birthday mo to. O may board exam ka? Tanong ni Thorn. Sumipol si Tayran. Nakalimutan mo bang ikaw ang guest of honor? Bakit ka parang gusto mo pakagat sa langgam? Hindi ko mahanap yung singsing. What? Yung ring. Dapat ibibigay sa akin ni Arkin Kanina pa ako nagtatanong sa mga bata. Biglang lumapit si Sulin at Seila. What's going on? Proposal emergency. Nakala niya si Arkin ang may hawak ng singsing Pero, biglang dumating si Arkin. May hawak na chicken nugget sa isang kamay
at mini dinosaur toy sa isa. Daddy, look! Dinosaur can eat chicken too! Lumuhod si Terence at hinawakan ng braso ng anak. Anak, di ba may binigay si Daddy sa'yo kanina? Yung maliit na box. Nag-isip ito sandali. Oh, yung shiny box, I put it in your pocket, Daddy. You said hide it. Natigilan si Terence. Dahan-dahan niyang siniksik ang kamay sa coat pocket. And there it was, the ring. Wow, seryosong CEO. Pero niligaw ng bulsa. Natawa si Tayran. I nominate him for the most panicky papa award. Saad ni Thorn. Okay, this is it. Tinulak niya ang mga kapatid. Tumango si Timothy kay Thorn mula sa stage. Lights dim, music started playing. Can't help falling in love. Ladies and gentlemen, can we have everyone's attention please? Today is our son's birthday. But more than that, it's a day of a new beginning. Umakyat sa stage si Terence habang nagsasalita ang ina. Nakangiti ito pero halatang namumula. Baby, can you come here, please? Sabi ni Terence nang hawakan ng mic. Napakunot noo si Aurelia pero sumunod. Ang triplets ay nagpalakpakan habang ang buong Navarro clan ay nagpipigil ng kilig. Nang magkaharap sila sa gitna ng stage, biglang lumuhod si Terence. Napatakip siya ng bibig. Wait, what? Terence, anong ginagawa mo? Ngumiti siya at naglabas ng singsing. Let me steal this moment habang gulat ka pa. Napaiyak siya. You idiot! Humugot ng malalim na hininga si Terence. Hindi ako sweet na lalaki. Alam ng lahat yan. I don't do flowers or cheesy messages. Pero simula nang dumating ka sa buhay ko, dala ang 3 pinakamagandang sorpresa. Parang naging mas malinaw ang lahat. Na gusto kong gumising araw-araw na kasama ka. Na gusto kong magtimpla ng gatas kahit maapakan ko pa yung Lego ni Orkin. Nahanda akong aralin ang buong lyrics ng alphabet song para lang mapasaya si Alexa. At kay Era, kaya akong magkulay buong araw ng unicorns kahit hindi ko naman alam kung anong shade ng pink ang gusto niya. You turned my life upside down. Aurelia Skyfontaine. And I never want it back to how it was before. So please. Lumuhod siya ng tuluyan at tinaas ang singsing. Will you marry me? Tumulo ang luha ni Aurelia pero tinakpan niya ang bibig. Parang hindi makapaniwala. Ang drama mo, Terence. Pero, yes, I will. Ilahad niya ang kamay. Nagpalakpakan ang mga naroon. Tumakbo ang triplets paakyat sa stage at yumakap sa kanilang mommy at daddy. Yay, mommy and daddy! We'll be married like in fairy tales! Sigaw ni Ira. Do we get cake now? Saad ni Alexa. And kiss! Sigaw ni Orkin sa mic. Napatingin si Aurelia kay Terence. Nagkatinginan sila at hindi na kinailangan ng hudyat. Niyakap siya ni Terence at hinalikan sa harap ng lahat. 2 taon ang lumipas. Summer na summer ang vibes sa Navarro State. May inflatable pool sa Gordon, may food trays at mga tawa ng mga bata ay parang background music ng isang feel-good movie. 2 taon na ang lumipas mula ng ikasal sina Terence at Aurelia. 8 taon gulang na ngayon ang triplets. Mas malaki na at mas madaldal. Galing sila sa school, sinundo ni Terence. Sa Gordon ngayon, nagtatawanan ang mga bata habang naglalaro ng taguan. Si Ira, naka-pigtails at may hawak na sketchpad, ay tumatakbo habang pinoprotektahan ang kanyang ginuguhit na unicorn. Wait lang! Artist life! Huwag niyo akong habulin! Kasunod niya si Alexa, may hawak na calculator. Dahil kahit taguan, nagko-compute pa rin. If I take 3 steps per second, you're in 12 meters away. I can catch you in 4 seconds! Habang si Orkin, suot ang cape na gawa sa lumang kumot na nagtatago sa likod ng puno habang sumisigaw. I am the Prank Avenger! No one shall catch me! Hindi na nito natapos ang sasabihin nang mahulog ito sa inflatable pool. Hala si Orkin! Sigaw ni Celeste, anak ni Tyro. May bubble pa siya sa ilong! Natatawang saad ni Isla at Thea, kambal ni Thorn. Don't worry! I'll save you, Orkin! Sigaw ni Axel, sabay talon sa pool, isa sa triplets ni Tyro.
Tumatawa ang buong Navarro habang nakaupo sa paligid. Si Thorn at Tyro ay naka-shades at may hawak na coconut juice habang nakarelax sa garden bench katabi ang mga asawa ng mga to. Bro, tignan mo yung anak mo. Literal na walking chows. Saad ni Thorn sa kanya. Correction. Floating chows. Pero cute pa rin. Sa may duyan sa ilalim ng malaking puno, naroon sina Terence at Aurelia. Nakaupo si Aurelia sa duyan habang si Terence ay nakahilig sa balikat niya. Hawak nila ang iced tea at tahimik lang na pinapanood ang mga bata. Ang kukulit nila. Ang bilis ng panahon, no? Grade 3 na ang mga anak natin. Alam mo, minsan iniisip ko, what if hindi ko binuksan yung kahon na yun? Then maybe, I'd still be hiding. The triplets would be still living in secret. You'd still be stiff and lonely. Nakangiting sagot ni Aurelia. Correction, I'd still be stiff, but lonelier. Sabay silang tumawa. But look at you, smiling, makulit. Minsan, nagtitiktok pa kasama si Ira. That never happened again. I have receipt. Nilabas ni Aurelia ang cellphone. Nagabulan pa silang dalawa doon. Nagtawanan habang pinapakita ni Aurelia ang video clip ng TikTok dance nila ni Ira. Maya-maya ay lumapit ang mga bata sa duyan. Lahat pawisan at may mga bitbit na prutas at mga laruan. Mommy, Daddy, look! I drew our family! Saad ni Ira. I computed how many ice creams we can buy with Daddy's sweldo. Pinakita ni Alexa ang calculator. I'm hungry! Hinawakan ni Orky ng tiyan nito. Umayos ng tayo si Terence. Hinawakan ng kamay ni Aurelia. Let's go, kids! Let's cook spaghetti! Magluluto ka na naman? Nakataas ang kilay na tanong ni Aurelia. For the record, marunong ako. Nagkataon lang na wala ako sa mood last week. Nagkibik-balikat si Aurelia. Nagpipigil ng tawa. Hawak kamay ang mag-anak. Pumasok silang lahat sa bahay habang tumatawa at nagkukwentuhan. At habang lumulubog ang araw sa likod ng Navarro Mansion, isang tanong lang ang tumatak. Hindi ba't ito ang tunay na happy ending? O sa pamilya nilang to, simula pa lang? Ang kwento nila Aurelia at Terence ay nagpapakita na ang buhay ay puno ng hindi inaasahang pangyayari. Minsan, isang gabing akala natin ay lilipas na lang, ay may dalang panghabang buhay na pagbabago. Pero kahit gaano pa kagulo o kabigat ang sitwasyon, may pag-asa pa rin kapag pinili nating harapin ang katotohanan ng buong tapang at may bukas na puso. Natuto si Terence na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa plano o perfect timing, kundi sa pagtanggap sa responsibilidad at sa taong minamahal mo. Si Aurelia naman ay natutong magtiwala muli, kahit ilang beses siyang nasaktan at piniling ipaglaban ang kanyang pamilya laban sa kahit kanino, kahit sa sarili niyang magulang. Sa huli, ang pagmamahal at pagtanggap ang nagpanalo sa kanila kapag pinili mong manindigan para sa tama, para sa pamilya, at para sa taong mahal mo. Walang imposible dahil sa dulo ng bawat pagsubok, may naghihintay na bagong simula at tunay na kaligayahan. Isa na namang kwento ng pag-ibig ang natapos natin ngayong araw. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwento ni Terence at Aurelia. Pero bago ang lahat, magbabasa muna tayo ng mga shoutout at nakakaantig ng mga komento. From Rika Jordan, thanks po sa magandang kwento. Always ako nag-aabang sa mga bagong kwento. Listening from Saudi Arabia. From Raiso Abdulgani, hello Inday Siren. Salamat po ng marami sa araw-araw na pag-upload. Pa-shoutout po from Medina KSA. Hello po Miss Siren. Ang gaganda po ng mga stories nyo. Avid listener po here in Hong Kong. Shoutout po Michelle de la Cruz from Santo Niño, Cagayan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa Inday Siren. Ako po si Miss Lee at hanggang sa muli nating kwento.